today is Saturday na actually, because 1 o'clock na ng umaga. Pero kahapon yung transfer namin. So, andito na kami ngayon sa CBMC. So, nag-transfer kami kahapon. So, sa umaga, ang ginawa lang kay Grayson kanina umaga ay nag-extract ng blood para sa CBC at saka yung sodium potassium niya. So, ayun. So, hindi ko alam kung ano yung latest na latest na result. Kasi nag-aayos na rin ako. Hindi na rin ako nakapag-video kasi ginagamit ni Grayson itong cellphone ko na nanonood siya sa cellphone ko. So, inalaw ko siyang mag-screen time para makapag-ayos ako ng mga gamit. So, ayun. So, nakag-ayos kami ni Daddy ng mga gamit. And then, dumating si Doktora siguro mga 11 na ng tanghali. So, ayun. Tapos prinasas pa namin yung sa billing. And then, yung sa billing hindi pa natapos kasi merong pang adjustment na ginagawa. So, inalaw kaming mag-transfer para makalipat kami ng maaga. Pero, yung payment is nilagyan na lang niya ng care of medical. So, ayun. Pero, babalikan namin yun. Pagbalik namin, babayaran namin. So, ayun. And then, ganon. So, siguro umalis kami ng IDGH mga 2 o'clock. 2 o'clock ng hapon na. Then, nakarating kami dito sa Tugigaraw mga mga 4 na kami pumasok dito sa emergency room. So, ang process is sa triage, doon ka talaga dadaan. Magta-triage ka muna and then magsa-swab ka for antigen. Pero si Grayson, hindi nila sinwab kasi nakadalawang na siya, antigen na siya sa IDGH. So, hindi na siya pinag-swab. Tapos, may pinirmahan lang si Lem na doon na something, basta ganun, hindi ko alam ano yung pinirmahan niya. Basta yun. Tapos, pumasok na kami sa ER. So, doon sa ER, yung naghatid sa amin, yung parang IW nila, hindi ko alam kung IW sila doon kasi nag-a-assist din naman sila ng mga ECG, mga ganyan. Siguro IW. Diniretso kami doon sa PDIA. So, ayun, so tinanong nila kung ano yung nangyari, bakit kami nandun, ay papatingin, ganyan. Tapos sabi ko, meron po kami referral. Nung time na yun, hindi ko kasi dinala yung referral, yung lahat ng documents, kasi nga akala ko papasok si Daddy. So, hindi siya pwedeng pumasok. Isang bantay lang sa ER. So, ayun. And then, kinuha ko kay Lem yung mga pinadala ng IDGH. So, ayun, pinakita ko sa kanila ng ganyan. Tapos, yung nasa triage, pinuntahan kami sa PDIA. Sabi niya, ay, hindi sa inyo to. Sa surgery ito na-endorse. Sabi ko, kaya pala. So, nagtataka kasi sila dun sa case ni Gray. Bakit daw nandun siya sa PDIA? Iniisip nila, parang pang surgery nga siya. Ganun. Tapos yun. Tapos nung binanggit ko na na-endorse po siya kay doktor ganyan, sabi ko, tapos okay, doon ka sa surgery, ma'am. Sabi niya. So doon nagpunta kami dinala kami ulit na sa surgery doctors, surgery ROD. So ayun. Nung may surgery na sabi, hindi daw na-endorse sa kanya hindi ko alam kung kapalitan niya yun. Basta yun. Nung kasama niya. So, hindi daw siya hindi naka-endorse yung pero pinakita kasi yung referral. Tsaka pinaliwanag ng doktor na nasa triage na ganito, na-endorse na siya sa ganito, ganyan, ganyan. So, yun, tinanggap kami. And then, sabi niya, sige po, upo muna kami. So, naupo muna kami dun sa isang gilid. Tapos, ng ganyan, itong si Grayson, nagdumedede lang. Pinapadede ko lang si Grayson kasi nagugutom siya, so pinadede ko lang siya. Basta nakatulog siya. Tapos ang tagal pa, bagas may pa isa-isa. After 1 hour pa, bago meron na namang magtatanong sa akin, ganyan. Tapos after 1 hour na naman,
meron na naman mag-interview. Hanggang sa, di ba, 4 kami pumasok. Hanggang sa alas 8 na, di tinanong ko na, ma'am, matagal, tinanong ko na doon sa may nurse na in charge doon sa surgery. Sir, matagal pa po ba yung sa amin, sa kanya? Tinanong niya kung anong pangalan pasyente. Tapos sabi niya, ay, ginagawa na po ng admission order, parang gano'n. Tapos yung nag-admit sa kanya na doktor, tinawag niya ako. Tapos sabi niya, ay, magana naman po siyang kumain. Sabi niya, opo, Doc, simula po nung after po niya ma-colonoscopy, bumalik na po yung appetite niya, sabi ko sa kanya. Tapos, yung tanong niya sa akin. Tinanong niya ako kung nagsusuka ba siya? Hindi naman na po, Doc, pero nung before po siya ma-admit, may parang nasusuka po siya. Okay, so ngayon okay naman siya. Tapos bumalik na kami. Tapos, sige ma'am, punta na lang po kayo sa admission, sabi niya. Ay, tamang nandun na si daddy sa loob. Tapos, tinawag ko na talaga siya kasi hindi ko kaya na kung sakaling ma-admit niya siya, hindi ako pwedeng palakad-lakad doon na dala-dala ko, kagakalan ko si Grace. So, nakita nila si daddy, kaya si Lem, kaya sabi nila, ay, ano na lang po, kasama niyo na lang po. Kaya yung tinawag ko si daddy. So, nagpunta siya sa admission. Then, after niya sa admission, pinapunta siya sa social worker. So, ayun, sa social worker, sinabihan, ay parang, meron yatang pinagawa, in-interview daw siya sa in-interview siya ng social worker. So, ayun. And then, dami na interview, ganyan. Kung ilan sila, ilan silang magkapatid, mga ganun. Tapos, after nun, nagstay na naman kami. Ang tagal na naman. Siguro, nung nagpunta si daddy sa admission, ano na yun? Ang tawag dito? Anong oras na yun? Mga alas 8 na yata yun. Alas 8. 8 o'clock na. Tapos yun, hintay na naman kami. Sandi lang po. Hanggang sa yung mga kasabayan namin na pumasok at yung mga nauna pa sa amin na pumasok, wala na silang lahat. Nasawa na sila or na-discharge na sila. Kami na lang naiiwan doon. Tapos, although naiintindihan ko naman kasi syempre prioritizations. Nakita kasi nila si Carl, si Gray na maliksi siya, ganun, masigla, wala namang dinadaing na pain, ganun. Kaya siguro siya hinuli. Kasi yung mga sinundan namin, tsaka yung mga patients after namin is mga, medyo hirap huminga, mga ganyan. So, siguro yun mga nila. Priority nila, mga ganyan. Tapos, ang ganun, afternoon, siguro one patient pa bago kami. Sabi nung nurse, ma'am, lipat po muna kayo. Ay, lagay po muna natin si baby sa bed. Sabi. Doon lang yan doon yung time na yun lang niya kami pinalipat sa bed. So, punta kami sa may pedia ward. Pedia cubicle. Doon kami nag-stay. Kasi walang mga bed na available. Doon sa pedia merong isa. So, doon niya kami pinag-stay. Tapos, after nun, sinwab pa siya para sa RT-PCR. Tapos, after niya iswab, nag-collect pa sila ng blood ulit. And then, after nila mag-collect ng blood, siguro after 1 hour pa ulit, then x-ray na naman siya. Tapos, siguro after 1 hour ulit, saka pa lang nila kami sinabihan na lilipat na kami sa room. So, ayun. And then, in-explain yung nurse doon sa ER na, ma'am, ganito po ang rules, mga ganun. So, hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng ganyan. Sinabi niya yung lilipatan niyo po, sabi pa rin. Yung lilipatan niyo po, dry na yung super dry na yung lips ko, dehydrated na yung yata ko. Kasi sabi niya, yung lilipatan niyo po, ma'am, yung sa amethyst ward, sabi niya. Yung ward po na yun, parang holding area po yun na habang hinihintay nyo ang result ng RT-PCR.
So, ayun. Pag nag-negative po, saka po kayo lilipat sa ward. Sabi na. Okay po. Habang hinihintay po na may mabakante, parang ganun yata sabi niya, parang may mabakante sa ward. So, dito daw muna kami. So, okay, sabi ko po. Sabi ko, so itong room, dito kami ngayon sa room. Maliit lang itong room actually. Pang isang ano lang talaga, pang isang tao lang. Tapos may maliit na table, isang upuan. Yung laki ng room, ganun din yung laki ng banyo. So, ganun. And then, siguro pag pag magpapatayo kayo ng parang mga transient house, mga ganun, boarding house, pwede na itong ganitong size ng room. Ganun. Tapos, ganyan. So, sabi ko, wala pa kami mga gamit nung nilipat kami dito. So, after noon, nung sinabi na niya yun, sabi parang lumapit sa kanya yung pangalan nito. Lumapit sa kanya yung parang head nila. So, yun. Sabi niya, lilipat mo na siya. Yes, ma'am. Ganyan. Tapos nakita niya si Lem, sabi niya. Din nagtatanong kasi ako kung kailan hanggang kailan lalabas yung result. Sabi niya, after 1 day lang, sabi niya. Okay po, sabi ko. Tapos sabi niya, bakit, ganyan. Sabi ko, ano po yung, sabi ko, may tinanong ako sa kanya. Ay, sabi nung head nurse niya, isama niyo na rin, kasi nagtanong sila, pwede po bang, isa lang po ang bantay doon, sabi nung gano'n. Ay, ganun po, sabi, paano po kung, kasi sabi niya, paano po kung iihi ako, ganun, or, sabi niya dalhin niyo po si baby, sabi niya. Dalhin ko si baby sa loob ng banyo, ganun. Pero okay naman kasi sabi niya, huwag niyo pong iiwan si baby kasi yung bed po doon walang side rails. So, walang side rails ng bed namin. So, sinabi ko, okay po, sige po. So, nakita ko, ganito pala. Okay, meron aircon dito pero hindi pinapagamit. Yung yung electric fan. Pero although okay naman na sa amin yung electric fan kasi pag aircon sobrang lamig na. So, ayan, electric fan pa nga lang, giniginaw na ako. So, ayun. Yung ganun. Tapos, lumipat na kami dito. Sinakay na kami sa ambulance. Nung nilipat kami dito, sinakay kami sa ambulance. So, ayun. Tapos, hinarang nila si Lem. Hindi daw siya pwedeng sumakay. May isang bantay lang po, sabi. So, naiwan si Lem. Ang ginawa na lang niya, bumili siya ng food namin kasi hindi pa kami nag-dinner. Alas 11 na yun 11 o'clock na nung nilipat kami dito. So, tawag dito, bumili pa siya ng food namin, tapos sa kanya dinala dito yung mga gamit namin. Kasi isang backpack lang yung dala ko talaga, kung ano lang yung emergency lang na gagamitin namin ni Gray habang naghihintay sa ER. So, ayun. Ganun. Tapos, after isang oras yata, may nag-rounds dito sa amin, kumuha. Diniscuss lang yung mga protocols, tapos kumuha ng vital signs, ganyan. Tapos, after 30 minutes, may pumasok na naman dito. Na-chinek kami, ganyan. Kung okay lang, sa pansin niya, wala kaming table. So, nagdala siya ng table dito. Tapos, ang time na nagpunta siya dito, nagsusulat kasi si Gray, nagsusulat siya gamit yung ballpen. Tsaka yung notebook ko kasi na maliit. Tapos sabi niya, ilang taon na po siya? Sabi niya naman, sabi ko, 2 years old po. 2 years old, nagsusulat na? Sabi niya ng gano'n. Kasi, na-amaze siya. Tapos hindi lang ako umimik. Tapos yan. Tapos siguro mga 11:30, mga gano'n na siguro nag-endorsan sila. So, may nagpunta na naman dito mga nurse. Ganyan, nag-check na naman ng dito ng temperature, ganyan. Tapos ayun. So, sabi, huwag mo pong iwan si baby kasi baka mahulog. Wala po tayong side rails. Sabi niya. So, ayun. So, ang gagawin ko na lang is pag natulog siya, ayun, ngayon,
Tapos after, siguro mga 12 na siguro, 11:30, dumating na yung mga gamit namin. Tinala na ni daddy dito. So, pinasuyo niya sa guard kasi hindi siya pwedeng pumasok dito. So, ayun. Ayun. Hindi pa namin naipasok lahat ng gamit namin kasi wala pa kami sa ward. So, baka bukas pa kami pupunta sa ward. Kung negative kami, sana negative. Para tuloy-tuloy na kasi pag mag-positive kami, tatagal na naman kami. Tatagal kami dyan sa mag-isolation na naman. Hindi naman na sana gano'n. So, ayun. And then, sabi nung nurse, bawal po mag-video, bawal po ang puno ng pictures. Ay, opo, sabi. But before pa siya pumunta, nakapag-picture na ako. So, ayun. Wala naman akong ilalabas na So, ganyan. Hindi ko naman ilalabas, hindi ko naman papakita itong buong sa inyo. Ito lang face ko lang, ganyan lang. O, yan lang makikita ninyo. So, ayun. Then, after nun, dumating na yung mga gamit namin. So, tapos, pinapatulugin ko muna si Grace, sabi ko, bago ako makain para diretso, para hindi na so, hindi pa siya natulog habang kumakain ako. Naglalaro siya. Tapos nung sabi ko, let's go, sleep na tayo. Hininto ko yung pagkain ko. Halika, sleep na tayo, sabi ko. Pinatulog ko na siya. Pinag-screen time ko siya hanggang makatulog siya. So, ayun, nakatulog na siya. Tapos na siya siguro mga past 12 na siya natulog. So, ayun. Tapos nakakaloka. Ilang oras pa lang kami nakadalawang pajama na siyang basa. Ano ba yan? Baka maubos yung pajama niya. Bali, magpapalaban na lang kami. Ayun. Tapos pwede pa lang pumasok ang bantay. Meron silang visiting hours. Isa lang ang magbabantay sa loob pero may visiting hours. Parang yung mga kasama mo sa labas, pwede silang pumasok. May oras, mga 10 to 12. Tapos, 5 to 10 o'clock ng umaga hanggang 12 noon. Tapos, 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. So, yun. Medyo mahaba-haba. So, inisip ko, yun na lang yung time na maligo ako. Ligo ako, magpugas ng mga kung ano. So, ayun. Ngayon, tulog na si Gray. Katatapos ko lang din kumain. Ayan. Nagdala si daddy ng food. Yung binili niya, lechon baka. Lechon baka ng Andox. Silagay lang niya sa may Tupperware. Tapos nagdala siya ng water, mga pillow namin, yung damit. Yun lang. Ngayon, time check is oras na. Kaya po kasi mga 2 na siguro, past 2, ganyan. Ayun. So, sila lang naman, dala kasi nila yung sasakyan. So, kasama niya si daddy. Si daddy hindi na siya pumunta sa lakad niya kahapon. So, dapat uwi pa si daddy. Kaya lang anong oras na wala na siyang masakyan pa uwi sa amin. So, bukas na lang siya ng madaling araw. Ngayon, nandun daw sila sa main gate. Main gate yata yun. Basta dun sa main. Dun sila nag-park. At dun sila natulog sa sasakyan. So, si Lem, ganun din ang gagawin niya sa sasakyan na rin siya matutulog. So, ayan. Tiis-tiis lang, ganyan. So, pag-pray natin si Grayson na sana umaling na siya. So, yun lang ang update for today's video.